ang napaka-intense na mga masasakit na salitang binitawan ni Tasha kay Arthur. At biglang nagulat ang ating bida mga lads dahil may isang bagay daw na matagal nang gustong sabihin ni Princess Kathleen para sa kanya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos hikayatin ni Arthur ang lahat ng estudyante na manatili para matuto, napabuntong hininga ang ating bida at sinabi sa maangas na estudyante na kung mananatili pa rin ba itong nakatunganga o gusto nitong umalis sa kanyang klase o baka bumalik na lamang sa kanyang upuan. Kaya bigla na lamang itong tumayo at napasalute pa kay Arthur saka nagmadaling bumalik sa itaas. Napatingin si Arthur sa mga estudyante at kitang-kita sa dalawang mata niya na ang lahat ay nakapay attention na sa kanya habang pinagpapawisan. Kaya napangiti na lamang ang ating bida dahil mukhang magkakaroon talaga siya ng matinding klase sa araw na to. Kalmadong tumalikod si Arthur at sinabing na since ito ay practical mana manipulation class, gusto niya magtanong ng practical na question. Ano ang pinakamainam na paraan para magamit ang mana mula sa paligid? Umingay kaagad ang klase na pinag-uusapan kung ano nga ba ang magandang sagot sa katanungan na yon at may bigla ngang nagtaas ng kamay na pinangalanan kaagad ni Arthur na si Miss Ponytail. Ipinaliwanag ni Miss Ponytail na ang pinakamainam na paggamit ng mana ay sa pamamagitan ng pag-absorb sa likas ng mana na nabubuo mula sa atmosphere papasok sa mana core, kung saan ito ay maaaring i-condense at i-purified para gamitin sa pag-cast ng magic spell or techniques. Napatitig si Arthur at sinabing, magaling Miss Ponytail. Ngayon, gaya ng alam ninyo, may malaking pagkakaiba ang augmenters at conjurers. Ang pangunahing pagkakaiba ay ito. Kadalasang ginagamit ng mga augmenter ang mana na nanggagaling mula sa kanilang core na dumadaloy sa pamamagitan ng kanilang mana channels. Samantala, ang mga conjurers ay direktang kumukuha ng mana mula sa paligid sa pamamagitan ng kanilang mana veins. Ngayon, maaaring itanong ninyo, bakit kailangan mag-meditate at sumipsip ng mana ang dalawang uri ng mage kung ang mga augmenters lamang ang pangunahing gumagamit ng mana na naiimbak sa kanilang core? Muling napatanong sa isipan ng lahat at mukhang ngayon lang nila narinig ang ganitong klaseng katanungan at muli na namang nagtaas ng kamay si Miss Ponytail. Sinabi niya na ito ay dahil kahit bihirang isama ng mga conjurers ang kanilang mana sa pisikal na pag-atake, kailangan pa rin nilang gumamit ng sarili nilang mana upang makontrol ang mana sa paligid at makabuo ng isang magic spell. Napangiti ang ating bida dahil tama na naman ang sagot ni Miss Ponytail at dinagdagan niya ang paliwanag na ang ginagawa ng mga conjurers ay ginagamit nila ang sarili nilang mana upang mag-encode o gumawa ng program sa isang particular na specific magic upang malaman ng ambient mana kung paano ito kikilos. And that being said, kung likas na mas kaunting mana ang ginagamit ng mga conjurers sa kanilang mahika kumpara sa mga augmenter, masasabi ba nating tumpak ba talagang basihan ang kulay ng mana core sa isang mage para masukat ang kanilang antas? Kaya natahimik na lamang bigla ang lahat dahil mukhang wala na silang naisip na possible answer sa katanungan ni Arthur. Napangiti na lamang ang ating bida nang nakita ang reaksyon ng mga estudyante at sinabi na habang iniisip nyo ang tanong na yon, kakailanganin ko ngayon ng 6 na volunteer na may elemental affinities para bumaba sa entablado at pumila. Gusto niya ang mga conjurers sa kaliwa at mga augmenters naman sa kanan. Pagkatapos maya-maya nakapila na ang dalawang grupo. Sinabi ni Arthur, para sa pagsasanay na ito, gusto niya ang bawat isa ay magsimulang gumamit ng pinakapangunahing mahika ayon sa kanilang elemento. But this time, ang mga conjurers ay hindi gagamit ng wand. Kagad sinimulan ng 6 ang paglikha ng mahika base sa kanilang magic elemental attribute. Ang 3 conjurer ay nag-conjure ng magic sa kanilang kamay, habang ang 3 augmenter ay minamanifest ng kanilang elemental attribute sa kanilang kamay. Wika ni Arthur na since tapos na ang lahat sa kanilang basic spell, ngayon, ang mga augmenters ay dapat i-launch ang kanilang spell at ang mga conjurer naman ay dapat i-absorb ang spell pabalik sa kanilang kamay. Kaya napahanga dito ang 6 dahil parang napaka-imposible naman ata ang ipinagawa sa kanila. Ngunit ngumiti lang ang ating bida without saying any words. Sinubukang i-launch ng isa sa mga augmenter participants ang apoy na nasa kanyang kamay. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya ito mailulunsad. Habang si Ferret naman, instead na i-absorb ang tubig pabalik sa kanyang kamay, nag-splash ito sa mukha niya. At yung augmenter kanina ay sinusubukan pa rin niya ang lahat niyang magagawa ngunit wala pa rin paglunsad na nangyayari. Habang ang conjurer na dwarf participants ay tumama lang naman sa mukha niya ang batong kinunjure niya.
Samantalang si Princess Kathleen ay nagawa nitong makontrol ang tubig na kanyang kinunjure para maidikit sa kanyang kamay kahit parang medyo naiinis na siya sa kanyang ginagawa. Kaya nang nakita ito ng ating bida, siya ay napangiti dahil mukhang nasa malapit na ang prinsesa para i-perform ito ng maayos. Biglang narinig ni Arthur na this is stupid ang dalawang augmenter dahil ano daw ang silbi ng kanilang magic na inihanda kung papakawalan lang nila ito. At saka alam naman nilang lahat na ang tanging mga high level augmenter lang ang kaya mag-cast ng long distance magic spell. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at dito'y umapaw ang hangin na parang inipon niya ito at biglang pinakawalan ng wind bullet magic spell. Wika ng Elf Augmenter participants na hindi naman sila dapat masorpresa dito dahil kaya naman yun gawin ng mga augmenter once makatungtong sa orange core stage. Subalit na patugon ng ating bida na tama ka. Ngunit hindi naman talaga ganun kahirap para gawin ito na makikitang muling inipon ni Arthur ang napakalakas na hangin sa kanyang kamay at bigla niya itong pinakawalan kung saan gumawa lang naman si Arthur ng napakalakas na magic spell at muntikan niya pang mawasak ang pader. Napangiti ang ating bida at sinabi, "Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nakakita na kayo ng augmenter na gumawa niyan na nasa orange stage." Hindi niya kayang maipakita ang eksaktong demonstration kung ano ang nangyayari kapag nakakayang sipsipin ng mga conjurer ang mahika na sila mismo ang bumuo since hindi naman siya conjurer. Pero maniwala kayo sa akin, makakatulong ito para sa inyo. Kaya umupo muna ang ating bida sa gilid at sinabi sa lahat, "Ngayon, sa mga gustong sumubok, bumaba kayong lahat dito." Maya-maya, tapos na ang klase, kaya nag-iwan sa bawat isipan sa lahat ng estudyante kung paano yun nagawa ng kanilang professor o baka may ginamit yun na artifacts. Napatanong si Arthur kay Selby kung kumusta naman ang performance niya kanina, ngunit sinabi ni Selby na hindi niya nakita ang whole class dahil natulog lang daw siya. Umupo muna si Arthur sa bench upang makapagpahinga at sinabi na mukhang ito ang kagandahan ng pagiging isang professor. Kaya niyang tapusin ang klase niya ng mas maaga kung gugustuhin niya. Nakita ni Selby ang lumilipad na butterfly kaya pinilit niya itong abutin. Ngunit hindi niya namalayang mahuhulog na pala siya kaya napatawan na lamang si Arthur nang nakitang bumagsak si Selby. Ngunit sa paglingon niya sa likod, lumapit pala sa kanya si Princess Kathleen na napatanong kung may nakaupo ba sa tabi niya. Ngunit pabiro niya na sinagot na meron na at inakbayan niya pa na parang invisible ang kasama niya. Ngunit na-realize niyang nagiba ata ang reaksyon ng prinsesa. Kaya sinabi niyang, joke lang, nagbibiro lang naman ako." Nilagyan ng panyo ni Princess Kathleen bago siya umupo sa tabi ni Arthur. Habang ang ating bida ay napaisip na hindi niya talaga nababasa kung ano ang iniisip ng babaeng ito. Tahimik lang na nakaupo si Kathleen sa tabi ni Arthur at bigla nitong sinabi na maganda ang lessons kanina. Kaya awkward na nagpasalamat si Arthur. Ngunit dumaan ng ilang minuto, wala nang kibo si Princess Kathleen. Kaya pinagpawisan na nga ang ating bida at napatanong kung anong gagawin niya. Yun lang ba talaga ang sasabihin niya? Ngunit bigla na nga nagsalita si Kathleen na may isang bagay daw na matagal niya nang gustong sabihin kay Arthur. Biglang napatras ng kaunti ang ating bida at napaisip na hindi naman siguro diba? Hindi naman siguro magpapahayag ng pag-ibig si Kathleen para sa kanya. O baka tuluyan na talagang bumigay si Kathleen sa natatanging alindog ni Arthur Lewayne. At dito niya na-realize na baka siya talaga ang magiging dahilan ng civil war sa pagitan ng dalawang lahi. Biglang nagbow si Kathleen at sinabing tanggapin sana ang kanyang deepest apology on behalf sa kanyang pamilya para sa nangyari kay Sebastian sa auction house at sa inasal ng kanyang ama pagkatapos noon at para sa pagkakamali ng kapatid niya doon sa iskinita noong pinanigan nito ang mga bully at kahit maging ngayon nagkasala ang pamilya niya. Ngunit biglang napatigil si Kathleen at napatanong kung anong ginagawa ni Arthur sa sarili. Wika ng ating bida habang kinukurot ang pisngi. Well, nagpapakumbaba lang naman siya. Hindi kasi siya makapaniwala na ginawa ito ng isang prinsesa. Pero anyways, nagulat siya dahil naapektuhan pa rin si Kathleen sa mga bagay na nangyari mahigit 4 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Kathleen na lagi kasi niyang hinahangaan ng kanyang ama sa maraming paraan. Ngunit sobra siyang na-disappointed sa araw na yon. Wika ni Arthur na kahit ganun ang nangyari, hindi naman kailangan pa ni Kathleen na humingi ng tawad para sa kanila. Ngunit parang nahiya si Kathleen na gusto niyang sabihin pakiramdam niya kasi kailangan niya itong gawin dahil magkaibigan naman sila, hindi ba? Napangiti ang ating bida at gusto ni Arthur na titigan niya ito sa mata at sinabi, magkaibigan, yun ba talaga tayo? Paliwanag ni Kathleen
Sabi kasi ng kapatid niya, ang pagbabahagi ng skinship ay ginagawa lang yun ng magkaibigan. Kaya napatugon si Arthur na parang naguguluhan, ganun ba? Biglang naisip ni Kathleen na bakit sobrang weird para sa kanya. Lumaki siyang sinisisi niya ang kanyang lahi, ang kanyang kakayahan sa magic at maging ang kanyang physical na anyo dahil inagaw nito ang kanyang kalayaan. Subalit nagtataka pa rin siya dahil paanong nagagawa ng isang batang napakatalino at hinahangaan na laging sinusuri at hinuhusgahan na maging ganun siya kaliwanag. Gustong matawa ni Kathleen ang double meaning ng bright word o maliwanag dahil sa pagiging positive ni Arthur at sa katalinuhan nito. Ngunit pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Subalit ito ay napansin ni Arthur kaya tinanong siya kung talaga bang ang Ice Princess ngayon ay tumatawa na sa harapan niya. Biglang napatalikod si Kathleen at bigla niyang sinabi, "Anyways, nakakatuwa ang lessons mo kanina. Paano nga ba naging magkaiba ang kinalabasan ng dalawang wind bullet kanina na parang gustong mag-change topic ng prinsesa?" Sinabi ni Arthur, "Wait, yun ba ang dahilan kung bakit lumapit ka sa akin? Yun pala ang totoo mong pakay sa simula pa lang," na agad namang pinaliwanag ni Kathleen na hindi naman niya intensyon yun. Gusto lang niyang palitan ng topic para maiwasan. Biglang tumayo si Arthur at sinabing, "Mag-relax ka lang prinsesa. Nagbibiro lang naman ako. Hindi kasi magiging patas kung bibigyan niya ng advantage ang pinakamatalino niyang estudyante." Sabay kindat at nagpaalam kay Kathleen para pumasok sa susunod niyang klase. At si Kathleen naman ay napasmile na lamang towards Arthur na parang humahanga talaga siya ng sobra sa ating bida. At napansin niya si Selby na nagpaalam din sa kanya bago umalis. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa klase ni Arthur kay Master Gideon. At palihim nga nakikipagkwentuhan itong si Emily kay Arthur na tinatanong kung ayos lang ba ang kalagayan ng ating bida dahil narinig niyong may dinaramdam pa rin ito kahit sa unang araw ng klase. Natugon naman ni Arthur, ayos lang naman siya at halos wala na siyang sakit na nararamdaman. Ngunit itong si Gideon ay nakikinig lang at inis na kaya bigla niyang hinagisan ng chok ang dalawa na sobrang niyang ikinagulat at kahit si Arthur ay napadilat dahil talagang dumikit sa ulo ni Emily ang chok na inihagis ni Gideon. Kaagad tinawag ni Gideon si Emily at gusto niyang ipaliwanag dito sa buong klase ang pangunahing bahagi ng isang basic light producing artifacts. Kaya diretsahan at walang prenong ipinaliwanag ni Emily na ang pangunahing light-producing artifact ay binubuo ng foundation crystal na tinatawag na fluorinite na sagana sa labas ng sapin at pati na rin sa kaharian ng Darv. Kapag na-refine ang fluorinite, patuloy itong naglalabas ng mahinang liwanag kaya upang makontrol ang liwanag na inilalabas ng Ori, ngunit kaagad itong pinutol ni Gideon at sinabing okay na, tama na, dahil materials lang naman ang tinatanong niya. Maya-maya tapos na ang klase ni Gideon, ngunit parang nagreklamo nga itong si Arthur dahil nagbigay kaagad ng special project ang matandang yon. Biglang sinabi ni Emily na may mga iilan siyang nagawang LPS para sa katuwaan niya at pwede naman niyang bigyan si Arthur ng isa kung gusto nito since hindi ito nakapasok ng ilang araw sa klase. Parang nahulog ang mga bituin sa langit na naparili itong si Arthur Lewin at ginamit pa ang kanyang charm habang pinasalamatan si Emily dahil si Emily daw ang kanyang tagapagligtas. Ngunit napakomento itong si Selby, gumawa ka ng sarili mong project papa. Bigla namang dumating si Elijah na ngayon ay tumatakbong lumalapit kay Arthur dahil hinahanap daw ni Director Goodsky ang ating bida. Ngunit bigla siyang napatigil nang nakita ang babaeng kasama ni Arthur. Ipinakilala ni Arthur si Emily kay Elijah, ngunit tila parang natulala si Elijah habang nakatitig kay Emily. Nagkamayan ang dalawa na parang nahihiyang magpakilala sa isa't isa, habang si Arthur naman ay nagtataka dahil parang may similarities ang dalawa. In a way na parehong mga nerd vibes at parehong may salamin sa mata. Biglang naalala ni Elijah na inutusan nga pala siya ni Director Goodsky na siguraduhin pupunta sa training room si Arthur. Kaya sinabi ng ating bida, okay na, pupunta na ako, huwag kang mag-alala. Kaya kaagad nagpaalam si Arthur at sinabihan ng dalawa na kilalanin ng mabuti ang isa't isa at kita na lamang sila mamaya. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan papasok na si Arthur sa private training room at dito nakita niya si Tesha na nagme-meditate. Nagulat si Tesha dahil biglang tumalon si Selby sa kanyang balikat at kaagad niya itong nilambing dahil miss daw nila ang isa't isa. Nag-hi si Tesha kay Arthur at nag-hi din si Arthur pabalik. Ngunit napatanong ang ating bida kung bakit wala si Director Goodsky. Wika ni Tesha, nasabi daw sa kanya ng direktor na may biglaang mahalagang bagay daw na dapat ayusin. Kaya umalis na ito na hindi pa gaano katagal. Kaya dito na-realize ni Arthur na parang pinlano talaga ito ng direktor para mag-usap sila ni Tesha. Ngunit biglang sinabi ni Tesha na kung maaari na ba silang magsimula.
At dito ay panaliwanag ni Arthur na ang proseso sa pakikipag-ugnay o assimilation sa isang magic beast ay napakahirap at kadalasan hindi ito nagagawa ng mag-isa. Karaniwan, kailangan pa ng isang mage na may parehong elemental affinity tulad ng mga hayop upang mabawasan ang bigat ng proseso para sa host. Kaya bilang isang quadra-elemental mage, nagagamit niya ang kanyang balancing lakas sa 4 na elemento upang hindi lang tulungan si Tesha sa pagsasanib ng kanyang beast wheel, kundi nagsisilbi rin siyang parang mana battery na nagpapalakas sa katawan ni Tesha. At upang matulungan si Tesha na labanan ng Elderwood Guardian na sinusubukang kontrolin ng kanyang core. Parang nagpapawis lang ang dalawa sa sobrang pagod matapos ang isang session ng assimilation. Kaya napatingala na lamang si Arthur na sinabing mukhang hanggang dito lang muna sila sa araw na to. At si Tesha naman ay nagpapasalamat sa tulong ni Arthur. Nakita ng dalawa na nakikipaglaro si Selby kay Toby at bigla nga napatanong si Tesha kay Arthur kung nagagalit ba ito sa kanya dahil hinalikan niya ito. Napatitig si Arthur kay Tesha at marahan na ipinaliwanag na hindi naman siya galit, na sorpresa lang siya at never siyang nagalit. Kaya kaagad napatugon si Tesha na kung hindi ito galit, bakit lagi siya nitong iniiwasan simula nun. Napakagatlabi ang ating bida, ngunit pinilit na lamang niyang tumawa at sinabing bata pa naman silang dalawa at kilala niya na si Tesha mula pa noong isa pa itong inosenteng batang babae. Alam niya na hindi naman kakaiba para sa isang kagaya ni Tesha na ikasal sa ganitong edad dahil isa itong royalty, pero siya wala naman siyang ganong background patungkol dyan. Biglang sinabi ni Tesha na alam niyang gumagawa lang ng excuses si Arthur. Alam naman nilang dalawa na hindi naman niya gustong dapat silang magpakasal kaagad. Alam niya na mali siya dahil nag-take advantage siya. Ngunit gusto lang naman niyang umusad ang mga bagay. Napangiti si Arthur at confident na sinabi, huwag ka namang ganyan, Tess. Sa tingin niya, ang dami na nilang napagdaanan simula 8 taon na ang nakalipas. Hindi na katulad si Tesha noon na isang dating iyaking prinsesa. Biglang tumayo si Tesha at galit na sinabing, tama na Arthur. Hindi niya inasahan na sasagutin lang siya ng ganito, pero umaasa siyang magseseryoso pa rin si Arthur. Kung saan biglang tumalikod papaalis si Tesha at humingi ng pasensya dahil masyado siyang umaasa na makikitang gustong pigilan ni Arthur si Tesha na huwag munang umalis. Nasa pintuan na si Tesha at makikita sa kanyang muka ang pagka-disappoint niya kay Arthur. Kaya sinabi niya, alam mo Arthur, ang taas ng kumpiyansa mo sa maraming bagay. Sa mahika, sa pakikipaglaban, sa talino, may tiwala ka sa sarili mo sa lahat ng yan kasi magaling ka talaga doon. Pero alam mo ba, may mga bagay na hindi ka magaling. Akala mo ba, hindi napapansin ng mga tao na nasa paligid mo na lagi kang nakasuot ng maskara, nagpapanggap na masaya o parang walang epekto sa'yo ang kahit na ano. Kahit ngayon, ang naging reaksyon mo na gawing biro ang nararamdaman ko para sa'yo at aasarin pa ako. Sa isang banda, hindi ba ikaw ang mas nagiging immature? Katulad na lang nung tinanggihan mo si Lilia. Kaya parang hindi nakapaghanda ng depensa si Arthur nang tumama ang lahat ng atake na salitang pinakawalan ni Tesha. At ito yung literal, na woman use your weaknesses as weapons. Napahawak na lamang si Arthur sa ulo at napaisip kung paano yun nalaman ni Tesha ang patungkol kay Lilia. At sinabi, ano bang gusto mong gawin ko, Tess? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo kung sino ako noon at kung ilang taon na talaga ako. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!